Hindi pa rin daw sapat ang 5,000 pisong fuel subsidy sa laki po ng lugi ng mga tsoper kada araw. Ay oo, tsaka one-time na bigayan lang ito. Sa pagdinig nga po sa Kamara, sinabi ng ilang transport group na hanggang 500 pisong nalalaga sa kita ng mga traditional jeepney driver kada araw. Ang gate nila, bukod po sa subsidiya ay dapat alisin na rin ang excise tax, maging ang value-added tax sa langis. Ganito rin daw ang panawagan ng mga bumabiyahe gamit ang modern jeeps. Sa laki daw kasi nang nawawala sa kanilang kita, may mga ilang hindi makabayad sa bangko para sa kanilang mga jeepney units. Hirap na rin daw sila sa maintenance ng kanilang sasakyan at nagkakaroon pa raw sila ng problema sa management dahil halos wala na daw silang kinikita. Mayroon namang pautang ang GSIS para mapondohan ng mga kawani ng gobyerno ang pagpapakabit po ng solar panels sa kani-kanilang mga bahay. Uy, good news to. Yan po sa gitna ng pagsipa ng presyo ng krudo na siyang nagtutulak din sa singil sa kuryente. Sa ilalim po ng Ginhawa Solar Energy Loan, po pwedeng humiram ang mga kwalipikadong miyembro ng hanggang 500,000 piso para magpakabit ng solar panels at maibsan ang epekto ng krisis sa langis. Maaari raw bayaran sa loob ng 5 taon ng utang na may annual interest rate na 5%. Suporta naman po ng mga stakeholder lamang daw ang kinakailangan ng Philippine Ports Authority o PPA para matanggal ang mga nakatenggang container sa private container yard. Yan ang sabi ng PPA matapos po ang reklamo ng trucking industry tungkol sa mga container na naiiwang nakatenga sa mga container yard. Nalilimitahan daw kasi ang kanilang biyahe at hindi sila makakuha ng iba pang mga kliyente dahil wala na silang mapag-iwanan ng mga container. Sa programang ito, sinabi po ni PPH General Manager Jay Santiago na isinulong na nila dati na ilipat ang mga natenggang container sa yardang kontrolado ng PPA. Yun nga lang, umalma daw ang mga stakeholder dahil apektado di umano ang negosyo ng private container yards. Kung makukuha po natin ang suporta po ng lahat ng stakeholders dito, kaya po natin magbigyan po ng solusyon to ng as early as 4 months to 6 months po eh. Tayo naman po ay may na-identify na nangyarda po dito sa may norte po ng Maynila at sa south po ng Maynila. Pero nasa ano po to, malalaking lupain po ito, mga nasa 20 hektarya po ang kailangan po dito eh para lang ma-accommodate po yung existing pong overflow ano. Mga kapatid, para sa iba pang mga balita at impormasyon, sundan niyo po kami sa X, Instagram, Facebook at syempre sa TikTok, True Network PH. Mag-subscribe din po kayo sa aming YouTube channel, True Network. May website din po tayo, truenetwork.ph at pwede nyo rin po kaming mapanood sa Channel 19 ng aming True FM TV. Lagi pa rin makinig sa radyo dito po sa 105.9 True FM dahil dito, laging true sa'yo.